Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang paghahanap ni Mia para sa mga tagapagtanggol ng liwanag. Matapos marinig ang tugon mula sa Diyos ng liwanag, muling tumayo si Mia bilang espiritu na puno ng determinasyon. Alam niyang kailangan niyang hanapin ang iba pang mga napiling kaluluwa, na handang harapin ang kadiliman, anuman ang kapalit. Sa bawat hakbang, ginamit niya ang kanyang mga natutunang kakayahan mula sa mundo ng mga espiritu upang tukuyin ang mga kaluluwang ito. Ang unang napili, si Lucia, ang bata mula sa gubat. Sa isang masukal na gubat, naramdaman ni Mia ang presensya ng isang dalisay na kaluluwa. Doon niya natagpuan si Lucia, isang batang babae na may kakayahang makipag-usap sa kalikasan. Si Lucia ay ulila ngunit pinangalagaan ng mga engkanto ng gubat. Lucia, wika ni Mia, ikaw ay may natatanging kakayahan. Ang iyong pakikiisa sa kalikasan ay isang biyayang magagamit laban sa dilim. Bagamat takot, tinanggap ni Lucia ang tawag ni Mia. Gamit ang kanyang kakayahan, napalapit siya sa mga nilalang ng gubat na maaaring maging kakampi nila sa laban. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kapangyarihan ng hangin upang magbuga ng liwanag sa paligid, na nagtaboy sa mga aswang na palihim na nagmamatsyag. Ang pangalawang napili, si Damian, ang mandirigma ng katubigan. Sa isang bayan malapit sa dagat, isang mangingisda ang nagtataglay ng kakaibang lakas. Si Damian, nakilala sa tapang laban sa mga pirata at halimaw ng dagat, ay nakaranas ng madilim na nakaraan ng mapatay ng mga nilalang ng dilim ang kanyang pamilya. Nang magpakita si Mia sa kanya, una siyang nagdalawang isip. Hindi ko na muling haharapin ang dilim, sabi ni Damian, ang lahat ng mahalaga sa akin ay nawala na. Ngunit ipinaalala ni Mia sa kanya ang halaga ng pakikibaka para sa iba. Damian, ang iyong lakas ay hindi lamang para sa iyong paghihiganti. Ito ay para sa mga inosenteng hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa tulong ni Mia, natuklasan ni Damian ang kanyang likas na koneksyon sa tubig. Natutunan niyang kontrolin ang daloy nito upang bumuo ng mga hadlang at armas na maaaring gamitin laban sa mga halimaw. Ang pagbabalik sa bahay ng liwanag. Nang makuha na ni Mia si Lucia at Damian bilang mga unang tagapagtanggol ng liwanag, dinala niya sila sa isang lumang simbahan sa gitna ng isang liblib na bayan. Ang lugar na ito ay tinatawag na Bahay ng Liwanag, isang sagradong lugar na matagal nang iniwan ngunit nanatili ang presensya ng Diyos ng Liwanag. Sa loob ng simbahan, naramdaman nila ang kakaibang enerhiya. Ang mga dingding ay tila may mga ukit na lumiliwanag tuwing dumadapo ang liwanag ng araw. Pinatibay nito ang paniniwala ni Mia na ito ang magiging sentro ng kanilang lakas. Habang ini-inspeksyon nila ang simbahan, napansin ni Mia ang isang ukit sa altar. Ipinakita nito ang isang tagpo ng isang espiritu, isang bata, at isang mandirigma na nakikipaglaban sa isang nilalang ng dilim na may mga pakpak. Parang tayo ito, sabi ni Lucia habang tinitingnan ang ukit. Oo, sagot ni Mia, ngunit may kulang. Mayroon pang iba. Ang ukit na ito ay nagpapakita ng higit pang mga kaluluwa na kailangan nating hanapin. Sa propesiyang ito, nalaman ni Mia na ang kanilang lakas ay hindi pa sapat. Ang bawat bagong miyembro ng kanilang hukbo ay magiging susi upang harapin ang kadilimang kumakalat sa mundo ng tao. Ang pagpaplano ng susunod na hakbang. Habang pinapanday ang kanilang kakayahan sa loob ng bahay ng liwanag, natanggap ni Mia ang isang babala mula sa mundo ng mga espiritu. Isang boses ang nagsabi, Mia, ang dilim ay mabilis na kumikilos. Sina Mang Cardo at Kalintas ay nagtitipon ng mas malalakas na kaalyado. Mayroon silang bagong plano upang gawing hukbo ang mga inosente sa ilalim ng kanilang kontrol. Magmadali ka, sapagkat ang oras ay hindi pabor sa inyo. Nagpasya si Mia at ang kanyang grupo na maglakbay patungo sa iba't ibang bayan upang hanapin ang natitirang mga napiling kaluluwa. Ang kanilang misyon ay malinaw, tipunin ang lakas ng liwanag,
palawakin ang kanilang kakayahan, at ihanda ang mundo para sa huling laban. Laban kina Kalintas at Mangkardo. Ngunit sa bawat hakbang na kanilang gagawin, alam nilang ang dilim ay laging nasa paligid, naghihintay ng tamang sandali upang magpakita. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.